Pleasant good morning to everyone. Happy Lord's Day. And once again, this is Pastor Fidel Catuy of Christian Reformed Church Marikina. I'm so glad that we will be having this special Lord's Day as we open another series, and it is entitled The God We Can Run To. We thought that this is the best sequel sa atin pong Living Righteously in a Corrupt World dahil we will run into God, the righteous are safe. That was the promise of Proverbs chapter 18 verse 10. So please join us for the next 8 Sundays where we will feature the secure character of our God. In every topic, the character of God is a response to the situation, to the negative situation that we are having. And magpapasalamat tayo sa Diyos. As we start today, July 12, 2020, we will be focusing on the God who protects. The God who protects. Nakakalungkot na ang isang tao, isang authority na inatasan ng ating bansa, na ingatan ng mamamayan to serve and protect, ay sila pa yung magdudulot ng pang-aabuso o pagkamatay ng ating mga kababayan. And to be specific, nakakalungkot pong maisip na yung dalawang babae sa province ay na-rape. At nung magsusumbong yung isa, paglabas ay binaril pa ng dalawang pulis. At malalaman natin na sila ay namatay. Ang kanila pong panata sa buhay ay to serve and protect. Yun ang dapat nilang ginagawa. So makikita natin ang realidad ng buhay ngayon sa mundo, that we are not really safe even in the authorities that God has entrusted to take care of us. Talagang si God lang ang matatakbuhan natin na magbibigay ng protection sa atin. So our text was just read in 1 Kings chapter 1 verses 1 to 53, and we will start with a question. What will you do when you are left alone and guilty of sins committed? Alam nyo, in times of pandemic, yung mga hindi na nakayanan, humina yung kanilang hindi lamang resistensyang physical, kundi yung kanilang mental toughness, many people committed suicide. At yung iba naman na guilty sa mga kasalanang nagawa, just take a stand to ignore it as if nothing happened. But the best thing to do, just like Adonijah, who were left alone nung kanyang mga conspirator sa binalak nilang rebellion, nagtakbuhan sila to save their own lives. And Adonijah, the last thing that he thought that was best is to run to God who can protect him. Tatlong bagay matututunan natin sa 1 Kings chapter 1 verses 1 to 53, and theological and practical lessons na maya apply natin sa ating buhay, na mag-uudyok sa atin na tumakbo sa Diyos sa panahon na wala na tayong mapupuntahan. Okay, so join me in the opening prayer so God can guide us for wisdom that is applicable to our life. Let us pray. Our God, we are so thankful for granting us the wisdom for every word of God, the word of life, to go on in this life, Lord God. Sa kabila po ng mga negative situation, sa kabila ng banta ng kahirapan, when the coronavirus was supposed to threaten us, at nakita po namin yung pagdami po ng mga cases, kaya marami sa amin ang nagkaroon ng takot na matatagalan pang lalo ang lockdown na ito. Pero Lord, ano man ang mangyari kung kami dumating sa kagipitan,
ikaw lamang po ang tatakbuhan namin because we believe that you are the protector of our soul. Guide us this morning, Lord God. Brighten our day with your amazing word that is both spirit and life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, tatlong bagay ang ating matututunan sa umagang ito at gusto nating tingnan. Unang-una, about legitimacy. Legitimacy, yung dalawang tao na posibleng maging hari, because we will be dealing with the story of David. This is the last years, huling panahon ng buhay ni David, nangangailangan ng kasagutan na binabanggit ng 2 Samuel chapter 9 verse 20. At alam niyo kung ano yung katanungan na yun, who will succeed David? Sino yung papalit sa kanya? At ang 1 King chapter 1 and 2 ang kasagutan at meron pong dalawang candidate. Number 1 is si Adonijah. Si Adonijah ang oldest living son ni Haring David kasi namatay na si Amnon, namatay si Gilead at siya ang natitirang successor, the rightful successor kung titingnan yung hierarchy ng family ni David. So he is the strong candidate for kingship, si Adonijah. Then another person is Solomon, is anak ni David kay Bathsheba. Why David needs successor? Ganun din sa mga churches, organization, bakit nangangailangan ng pamalit sa kanila? So malalaman natin sa verses 1 to 4 ng ating text, because he is old. Matanda na si David, and to prove na talagang upang malaman kung kaya pa o hindi, ang mga tauhan niya sa palasyo ay nag-isip na maghanap ng isang magandang babae to take care of him, si Abishag, at talagang ang kanyang dugo ay hindi na nag-iinit. Sapat upang malaman na matanda na si David at nalalapit na ang pagtatapos ng kanyang buhay. Hindi lang yun yung talagang pinakabasihan, no? Nangailangan lang talaga ng parang actually concubine is legitimate sa mga hari sa panahon na iyon. At somehow si Abishag, wala siyang magagawa kung ano man ang gustong gawin ng hari sa kanya. At nakita nila yung sign na si David ay matanda na at nangangailangan na ng successor. He need to appoint a successor. Isa sa katangian ng magandang leader ay naghahanda na ng kanyang successor na malapit na pumalit sa kanya. Okay, si Adonijah is determined to be the king. Sabi ng 1 Kings chapter 1 verse 5, now Adonijah said, he put himself forward and said, I will be king. Itinalaga ni Adonijah ang kanyang sarili na siya ang papalit sa hari. I will be king. Verbatim. But the question is, can Adonijah be a rightful king? Okay, sa patakaran ng early monarchy ng Israel, yung right ng firstborn to succeed on the throne, which they call primogeniture, seem to have been recognized. Makikita po natin yung 1 Samuel 20:31 and 1 Kings 2:22. So the answer, kung titingnan natin ito, kung si Adonijah ba ay rightful king, the answer is yes. Kaya lang, right of the firstborn, wala na kasing firstborn eh. Okay? Patay na yung firstborn, wala na yung pangalawa, yung pangatlo, si Absalom ay patay na rin dahil sa kanyang rebellion. Okay, yung right of succession na binabanggit dito, if it existed, it doesn't mean na hindi siya uncontested. Meron pa rin ibang paraan upang humanap ng hari. Okay? So sabi ni Adonijah, I will be king. So can Adonijah be a rightful king? Tingnan muna natin yung kanyang character. Si Adonijah ay isang aggressive na tao. He is self-possessed.
And yung sinabi kanina sa verse 5 na put himself forward, ay nagpapakita that he is lifting himself. Itinataas niya ang kanyang sarili. He's wise. Bakit siya wise? Sa 1 King chapter 1 verse 7, he conferred with Joab and Abiathar. Nakipagkutsaba siya. And sa 1 Kings chapter 1 verse 9, he sacrificed sheep, cattle, and fattened calves. He invited all his brothers, the king's sons, and all the men of Judah who were royal officials, as if there will be a coronation. Sa kanila pong panahon, sa kultura ng mga hari noon, ito po ay mga initial steps of establishing yourself to be a king. Kumuha ka na ng mga malakas na tao, he brought with him 50 men. Kasi gusto niya maging hari. At siya mismo ang gumawa ng mga proseso at kinuha yung mga naisip niyang malalakas na tao upang matupad ang kanyang ambition. Okay, who will succeed David? Who will succeed David? So sabi ng 1 Kings 1:30, malalaman natin ang kasagutan. Si Adonijah ba ang naging hari? Okay, ang sagot ng 1 Kings 1:30, kung ating titingnan, sabi ni David, I will surely carry out today what I swore to you by the Lord, the God of Israel. Solomon your son shall be king after me, and he will sit on my throne in my place. David is talking to Bathsheba. Bathsheba was instructed by Nathan bago mahuli ang lahat that to go to King David bago siya mamatay at ipaalala ang pangako sa kanya na si Solomon ang gagawin niyang hari at papalit sa kanya. So sabi ni David, I will surely carry out today kung ano yung pinangako ko sa iyo by the Lord. At malalaman natin sa verse 39 that si Zadok the priest took the horn of oil from the sacred tent and anointed Solomon. So undeniably, si Solomon ang binigyan ni David ng blessing to succeed him. Si Solomon na kanyang anak kay Bathsheba. Okay, ano yung mga katotohanan na ating matututunan? So our first point is about legitimacy. Bakit legitimate king? Malalaman natin na yes, maaring sa mata ng bayan, ang legitimate king ay walang iba kundi si Adonijah. Pero ang malalaman natin sa lesson ng legitimacy is no human schemes can overrule God's sovereign choice. Isinalaksak ni Adonijah ang kanyang sarili thinking as if he's the one deserving to be the king. Yung kanyang craftiness na i-gather yung mga powerful people as he think. Pero ang lesson that we can learn in our first point, ang legitimacy ay si God ang nagtatalaga. Affirmed by key people, yung mga rightful people surrounding that person to be legitimate. So no human schemes, walang taktika o mga pamamaraan ng tao na pwedeng lampasin o lampasan ang sovereign choice ni God. So that which we can learn is basically Proverbs 16:9. It's my life verse. Ang Proverbs 16:9 ay nagsasabi ng ganito, many are plans in a man's heart, but it's the Lord's plan that always prevail. Palaging yung plano ni Lord ang tatagumpay to overrule our plan. So malalaman natin itong sovereign choice ni God, that God has begun to keep the promises made to David in 2 Samuel chapter 7, verses 7 to 17. So nangako na si God kay David na He will establish the kingdom of David and it will last forever. Alam na, hindi pa man nag-aakla si Adonijah, alam na kung sino ang papalit kay Solomon. Yung pagkakahirang ni Solomon bilang hari ay nagbibigay ng signal
ng pag-uumpisa ng Davidic dynasty. Dito mag-uumpisa ang dynasty ni David at yung kanyang royal lineage that will eventually lead to produce the Lord Jesus Christ. Chapter 1 tayo ng 1 King. So sa 1 King chapter 2 verse 15, mismong si Adonijah, na-realize niya na hindi niya pwedeng labanan ang kalooban ng Panginoon. At ito pa yung ating malalaman for the connection sa ating topic that the God that protects. Yung maging hari si Solomon will ensure yung protection ni Bathsheba at ng kanyang sarili. Kaya sa panahon noon, pag kalabang kayo sa kingship, kailangan ubusin mo yung kalaban mo pag natalo sila, kasi kung hindi, pwedeng itong mag-cause o magpatuloy ng kanilang rebellion sa inyo. Yun ang makikita natin ng mga kalakaran, lalo sa pagpili ng kingship. Kaya tama yung sinabi ni Nathan kay Bathsheba sa verse 12, kung gusto mong iligtas ang buhay mo at ang buhay ng anak mo, puntahan mo si David at gawin mo ito. So that's the truth we can learn, mga kapatid, legitimacy. And sometimes we can apply it in our leadership position, in the church, in the company. Diba? Yung pastor ka, it must be legitimate. Merong mga standard na dinaanan at walang craftiness, walang daya. We go with the standard that was given by the denomination that we belong. Ganun din sa mga electrician, merong mga standard na alam mo, kuryente, diba? Pumasa ka sa board exam, teacher, merong legitimacy na kinakailangan, and alam natin na although hindi natin pangahawakan palagi na yun lamang ang karapat-dapat na gawin, pero ang pinag-usapan po natin ay spiritual, at alam natin na walang human scheme that can overrule God's sovereign choice. Yung kanyang pagpili sa atin. Kaya ang basic lesson, the comfort. Our take home for today, this morning, kung walang human schemes that can overrule God's sovereign choice, pwede kang pumalakpak sa tuwa ngayon. Kasi kung ang coronavirus ay gawa ng tao, it is a human scheme, hindi niya pwedeng i-overrule yung sovereign choice ni God, yung mga pinili ni God. Ibig sabihin, yung pagpili ni God sa atin ay may kalakip na promise ng protection. Katulad ng pagkakapili kay Solomon, it will ensure the protection of the dynasty and the protection of Bathsheba and himself, kung paanong sinabi ni Nathan. That is promising, mga kapatid. Yes, nakakatakot ang coronavirus, pero hindi yan magtatagumpay. Hindi tayo matatakot kung alam natin na pinili tayo ng Panginoon. Ibig bang sabihin, Pastor, untouchable kami sa virus? Mag-ingat din. Sumunod pa rin sa mga health protocol na itinalaga ng IATF at yung mga implementation na gusto ng gobyerno na gawin natin. Okay, that is the first point. It's a legitimacy in the sight of God. The second point that we need to consider this morning, some practical lessons, is about conspiracy. Ang conspiracy ay merong negative meaning. The first meaning is negative. Parang magkakutsaba sa gawang masama. Pero sa Merriam-Webster Dictionary, meron siyang second meaning that is positive in general. Ang ibig sabihin ng conspiracy as an intransitive verb is to act in harmony toward a common end. Kumilos na may pagkakaisa para sa maganda o pare-parehong resulta na iniisip ng mga nag-conspire. At makikita natin yung kaganapan na yan sa grupo ni Solomon, yung kanyang mga supporter. To fit with this meaning is to act in harmony toward a common end. Again, what is the lesson, Pastor? So, conspiracy here is about surrounding yourselves with strategic people
yields success. Actually, si John Maxwell palagi niyang sinasabi ito. Kung gusto niyo magtagumpay ang kumpanya, ang church, yung organization, yung pinaka-CEO, yung pinaka-top man, should be surrounded by key, skillful, or the best people in town, the best people in the church, the best people in that organization. Okay, sino ang mga pinili ni Adonijah upang kasama niyang maghahari nung dineclare niya that I will be king? Okay, malalaman natin sa 1 Kings 1, 7 and 8, ganito ang nakasulat. Sabi dito, Adonijah conferred with Joab, and with Abiathar the priest, and Joab and Abiathar, they gave Adonijah their support. And verse 8, but, eto yung mga hindi pinili ni Adonijah, Zadok the priest, Benaiah, son of Jehoiada, Nathan the prophet, Shimei and Rei, and David's special guard did not join Adonijah. Hindi lang sila inimbitahan, hindi sila nag-join intentionally doon sa napipintong kudeta o rebellion na sinimulan ni Adonijah. Okay? So meron naman nag-express ng support. Actually, si Joab is a mighty army ni David sa mga malalaking tagumpay ni David sa pangunguna sa pakikipaglaban in behalf of Israel. Joab is a strong support. At malaki ang nasasakupan ni Abiathar the priest. Pero, ang mga matitinding mga tao talaga na naiwan, kung merong dalawang malaking tao na nakuha si Adonijah, meron namang at least 4 na matinding tao na nasa side naman ni Solomon. Okay? So, sino ang mag-e-enthrone kay Solomon on David's throne? Okay, so ating titingnan dito ang kanilang mga supporter, the ones whom Adonijah conspired, at yung mga nag-support kay Solomon. So, dito sa ating illustration, yung mga blue ay nag-conspire o sumuporta kay Adonijah. Si Abiathar, the high priest, and Joab, the general. Okay? On the side naman of Solomon is Nathan, the prophet. Wow. Zadok, the priest. Benaiah, the general. And Bathsheba, her mother. Kasama si nanay. Pakita natin, ano? Kita natin yung dalawang grupo na ito. At yung suporta ni Solomon, sabi dito, makikita natin sa 1 King 11, 1:11, dalawa yung malakas. Si Nathan and Bathsheba, her mother. Sabi ng 1 Kings 1:11, then Nathan asked Bathsheba, Solomon's mother, sabi ng verse 12, now then, let me advise you how you can save your own life and the life of your son Solomon. So nagbigay ng instruction si Nathan kay Bathsheba dahil alam niya ang ginagawang coronation ni Adonijah para sa kanyang sarili, at kapag nauna yan sila, patay sila lahat. Actually, hindi lang si Bathsheba and Solomon, even Nathan, yung mga hindi sumama o hindi pinili ni Adonijah, ang kanilang buhay ay nasa panganib na rin. So what is the instruction of Nathan in verse 13? Sabi niya, go in to King David and say to him, my lord the king, did you not swear to me your servant? Surely Solomon your son shall be king after me, and he will sit on my throne. So nakita natin yung pagbibigay ng instruction ni Nathan kay Bathsheba. Hindi natin pwedeng maliitin yon. But Solomon is surrounded with key strategic people with action. Si Adonijah, mapupuna natin, pumili siya ng mga tao, pero siya lang ang nagmamando. Right? Napunan nyo ba? Walang ipinakita sa chapter 1 na nagsasalita o nagbibigay ng advice sa kanya. Yung mga pinili niya, the ones whom Adonijah conferred, especially Joab and Abiathar.
But Solomon is surrounded with key strategic people at may kasama pang aksyon. Si Nathan ay isang strategic planner. And first, ganito yung ginawa niya. Sabi niya, pagpunta mo doon, Bathsheba, pupunta ako, sisugundahan kita. Mautak, ano? Kasi hindi na makakasagot. Hindi na i-contest ni David yung sasabihin ni Bathsheba kasi pa-follow up ni Nathan. So, paano naging strategic planner si Nathan? So, first, malalaman natin that he reminded David of his promise. Right? He reminded, and secondly, malalaman natin, he affirmed what Bathsheba told David. Okay, what can we learn? So, yung anointing by Zadok and Nathan to Solomon, it gives divine approval to Solomon, and David, royal approval, and Benaiah, the military approval. Mga kapatid, tatlong approval to affirm yung kingship ni Solomon. Kay Zadok, the priest, and Nathan, it gives divine approval. At yung pag-oo ni David na siya ang anointed king is a royal approval. Pero yung suporta ni Benaiah dun sa palace guard, yung army na meron sila dun sa palasyo, it is a military approval to support King Solomon. Yun ang ating malalaman, mga kapatid. So, anong mga pagkakamali na makikita natin na nagawa ni Adonijah? Ganito, dalawang bagay, isang positive saka negative. Actually, parehong negative. Adonijah underestimated the resistance of those loyal to Solomon. Minsan akala natin, hindi natin kinuha yung mga tao na ito kasi loyal sa doon sa posibleng mga kalaban mo. Pero yung kanilang resistance sa kanya at yung loyalty, it is a formidable na mahihirapang tibagin ng sinuman. Mahirap kalabanin ang mga taong loyal sa kanilang leader. And Adonijah underestimated it. And yung kabaligtaran naman, he overestimated naman yung power ng kanyang forces na pinili. Akala niya ang lakas-lakas nila, ng grupo nila. Yung ba makuha mo si Joab, saka si Abiathar, ang feeling mo, nasa yun na ang pinakamalakas na pwersa. He overestimated yung power ng forces na pinili niya to overcome yung power na sumuporta kay King Solomon. So ano nangyari nung mag-report si Jonathan, anak ni Abiathar, doon sa coronation? Kasi kung nagkaroon ng advanced coronation si Adonijah sa kanyang sarili, si David naman with all the protocol and the tamang proseso sa pagpili ng hari, inassign niya mga tao, tapos in public proclamation and declaration, ipinatsakay pa sa kanyang sariling mule, no? Yung kanyang dating kabayo o bisiro. Yun ang royal approval na nakita ng mga tao, kaya't ang mga tao ay parang kumikidlat sa kanilang pagsasabi ng long live King Solomon upang i-affirm na si Solomon na ang bagong hari na pumalit kay King David. Kaya alam nyo, yung mga pinili, yung conspirators ni Adonijah, nung marinig ito sa pagbabalita ni Jonathan, the party of Adonijah quickly disperses. Takbuhan sila, unwilling to challenge the will of David and the forces who are with Solomon. Yun ang ating makikita sa verse 49. Yun ang pagkakamali ni Adonijah. Kaya huwag nating maliitin ang kakayahan ng ibang tao. Right? So anong gagawin ni Solomon? Nagtakbuhan Kasi alam nila, pag naitalaga na, sabi ni Jonathan, anak ni Abiathar, pinaupo na ni David sa trono. Ibig sabihin, Solomon is already king. He's king already. Sabihin, tagilid ang buhay nila. Kaya nung marinig ito ng mga kasamahan, ng mga conspirators ni Adonijah, takbuhan na sila upang iligtas ang kanilang sariling buhay. What will Solomon do? Ito yung ating introduction. When you are left alone, nag-iisa ka,
Tapos, yung bigat ng kasalanan mo, guilty ka, you're guilty. You deserve to be punished. Anong gagawin mo? Pwede rin sumama na rin sana siyang tumakbo. Ayun, tumakbo, sumakay sa motor. Yan, si Joab yun. Tapos yung isa si Abiatar. Nagtakbuhan na po sila. Kita ko po sa likod. Okay, so what will Solomon do? Sa ating introduction, this is the answer. Ang sagot dito for our third major point is humility. That in all our failures and frustrations, mga kapatid, we can run into God. Sabi ni Jesus, those who will come to me, I will never turn away. May pagkakataon sa buhay natin na nangibabaw yung pride. Nung tayo namamayagpag sa buhay, hindi natin kilala yung Diyos. In all our successes, in all our crowns, in all our accomplishment, possible na pwede nating malimutan si God. Pero pag dumating yung panahon na in all our failures and frustration, kapatid, we can run into God. Kahit ang bigat ng kasalanan na ginawa niya sa anak ng Diyos. Sabi ng 1 Kings 1:50, this gives us the answer kung anong ginawa ni Adonijah. But Adonijah, in fear of Solomon, went and took hold of the horns of the altar. So the question kanina is, what will Adonijah do? Not what Solomon will do. Anong gagawin ni Adonijah? Sabi nga, kumapit siya dun sa horns of the altar na nandun sa sanctuary. Kasi Adonijah knows that he deserved to die. Pero pinili niya to seek his own destiny by running into God under His protection through holding on to the altar. The late Kenny Roger have a song, If I Could Hold On to Love. If I could hold on to love. Kung pwede kang kumapit sa Panginoon, tumakbo kay God under His loving protection. Anong ibig sabihin ng pagkapit ni Adonijah dun sa altar? What does it mean? Ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung sanctuary, hindi naintindihan ni Adonijah. Yun ang problema kapag talagang si God ang bait lang eh. Tatakbo tayo sa Kanya, minsan di natin alam na hindi pala tayo deserving. Hindi pala tayo kasama sa mga allowed. Kasi yung sanctuary is for protection of the innocent. It's for protection of the righteous. But it is of no help to the guilty. Pag guilty ka, hindi para sa iyo yung mga city of refuge. So Adonijah seems to think he is in a position to bargain for mercy. Yun ang nasa isipan ni Adonijah. Kaya sinabi niya, hindi ako bibitaw sa horn na ito hanggat hindi pinapangako sa akin ni Solomon na hindi niya ako papatayin. Ano naman ang pangako ni Solomon? Si Solomon grants him security. Sabi niya, walang malalaglag kahit na isang buhok mo. No? Pinangako din sa akin yan noon eh. So Solomon grants him security on the condition that he conduct himself with loyalty and honor. Alam nyo, ang kabaligtaran ng humility is pride. At least si Adonijah, pinili niya tumakbo sa Diyos. Ako natuwa ako doon. Kasi sabi ng Psalm chapter 14 verse 1, the fool said in his heart that there is no God. Nalala ko yung isang kuba na sumakay ng bus. Nandun siya sa estribo, siguro some 10 years ago. Nasa estribo siya ng bus. Ngayon nakakabara siya at pag humihinto yung bus, ay natutumba siya. Sabi ng conductor, Ma, pwede pong pumasok kayo sa loob at humawak ng mabuti, baka makaupo kayo. Ano sabi ng kuba? Hindi, okay lang ako dyan. Kaya ko to. Dun sa isang paghinto ng bus, biglang merong bus sa unahan. So, grabe yung pagkakapreno ng sinasakyan na bus ng kuba to the point
nakapaghinto ng driver, yung biglang hinto, gumulong yung kuba at nahulog sa kalsada. Sabi nung konduktor, sabi ko po sa inyo lumapit kayo mabuti, biglang tayo yung kuba. Ganun lang sinabi niya. Hindi, ganyan talaga ako bumaba. Minsan tayo may mga pride din sa buhay natin na kahit anong mangyari, hindi talaga tayo lalapit sa kamag-anak natin, na masabi lang na naghihirap, na kinakapos na. Sometimes hindi tayo babalik sa magulang natin kung tayo ay nasabihan. Minsan, aalis na lamang tayo sa isang iglesia at hindi aayusin ng problema for pride na rin na hindi tayo pwedeng masabihan. Ang pride is a spiritual cancer that devours families. Parang niyang nilalapang ang mga pamilya and destroys marriages. It divides churches and corrupts governments. That is pride. At nasa gitna ng pride palaging ay Adonijah is self-centered. Pride and sin ang nasa pagitan niyan ay ang problema talaga minsan yung letter I tayo. Sabi ng 1 Peter 5:5, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Okay? So, let us summarize or recap our message. The God we can run to is the series, and the title is The God Who Protects When We Are Guilty, like Adonijah. Una, nakita natin ang message about legitimacy. Bagamat rightfully sa paningin ng tao, si Adonijah pwedeng maging hari. Pero ininsist niya ang kanyang sarili in an arrogant way. May problema talaga yung kanyang character. Isa rin sa mga reason na sinusuportahan ng 1 Peter 5:5 that God opposes the proud and gives grace to the humble. Sometimes yung position sa leadership is determined by the character of that leader. Yeah? Tama si John Maxwell Attitude will lead us to altitude, to higher level. So legitimacy, sa paningin ng tao, si Adonijah ang dapat maging hari. But in the sight of God and in the confirmation of the key strategic people, it is Solomon. At makikita natin that no human schemes can overrule the sovereign choice of God. Kasi ang sagot dyan, bakit si Solomon? Merong ultimate purpose si God sa pagpili sa kanya. At kasama sa purpose na yan, ang protection ng mga pinili ng Panginoon. So the comfort for us this morning, hindi tayo matatakot kapag pinili tayo ni God. Dahil alam natin yung kanyang sovereign will ay kalakip ang protection na pinangako niya sa atin. We're legitimate children of God. Ephesians 1:4, bago pa man ginawa ng Diyos ang sanlibutan, God has already chosen kung sino yung sa Kanya. Okay? The second point that we discuss is conspiracy. It's a common harmony toward a common goal. At ating nakita na we must be surrounded by key strategic people. Especially yung strategic planner, yung nakapagbibigay ng advice. Kasi si Nathan, kaya niyang i-correct si David katulad ng kasalanan ng kay Bathsheba noon. No? Ito yung mga malalakas na tao that can even correct you. Kaya alam nyo, sa buhay natin, napakahalaga na merong accountability partner, parang mga spiritual Nathan natin, na pwede tayong sabihan even to the most deepest secret ng ating mga puso. The most deepest secret kasama na yung ating mga kasalanan at pagkukulang na kaya tayong i-rebuke. Kasi mga kaibigan, ang tunay na kaibigan sa lengguwahe ng Biblia, sa theology ng Bible ay mga kaibigan na pwedeng mag-correct. Hindi yung baw lang ng baw. Okay? Yun ang tunay na kaibigan. Kaya tayong i-correct sa ating pagkakamali at nakikitang maling ginagawa. So, conspiracy. Solomon were surrounded by people na talagang more likely he succeeded. Siyempre, kasama na rin yung appointment and sovereign choice ni God. That is the second point. At ang tawag doon ay
conspiracy. And the last is humility. Sa kabila ng pagkakamali at ng pagiging arrogante ni Adonijah, he chose to run to God and hold on to the horns of the altar. Okay? So, tatlong bagay. Actually, tatlong pagtakbo dito makita natin Tumakbo si Nathan saka si Bathsheba to David para i-affirm ang kingship ni Solomon. Pangalawa, nagtakbuhan ang mga conspirator ni Adonijah. Pangatlo, tumakbo si Adonijah kay Lord, holding on to the horns of the altar. Sa unang takbo is legitimacy. Yung pagtakbo ni Nathan at ni Bathsheba kay King David para sa kingship ni Solomon. Pangalawa, conspiracy, nagtakbuhan ang mga conspirators ni Adonijah. At pangatlo, humility, tumakbo si Adonijah papunta kay God na naniniwala siya that he is safe. Kaya lang, katotohanan ng Biblia ay makikita natin ngayon sa ating recap at conclusion. Sabi ng Proverbs 18:10, Proverbs chapter 18 verse 10, that the name of the Lord is a fortified or strong tower. The righteous run to it and they are safe. Proverbs chapter 18 verse 10. Okay, mali ang akala ni Adonijah ng pagkapit sa horn of the altar can protect him. But we can appreciate yung kanyang belief that there is a God who can protect him. Why the horns of the altar and cities of refuge are for the innocent and righteous lamang? Yan ang ating conclusion. Ulitin ko, bakit yung horns of the altar were in Exodus o part of the culture ng Pentateuch na establish ang 6 cities of refuge ay para sa mga innocent and righteous people lamang. Ito po yung kasagutan. Kasi yung mga pare, yung mga priests sa Old Testament, sila ay nagwiwisik ng blood ng sacrifice, ng mga sacrificial lamb, ng mga hayop na walang bahid-dungis dun sa horns of the altar. Yan ang makikita natin sa practices sa Old Testament sa Exodus 29:12, Leviticus 4:7, 18, 25, 30, and 34. At ginagawa ito during the sacrificial ritual. Ano ang essence niyan, Pastor Rodel? Ibig sabihin, kung winiwisik ang altar for our protection, yung blood ni Jesus Christ hindi lang winisik. Ito'y tumigis para sa kaligtasan natin at bigyan tayo ng protection. Kaya pwede nating sabihin that by His wounds, we are healed. Sabi ng Isaiah 53 verse 4 and 5, surely He took our infirmities and carried our sorrow. Yet we see Him stricken by God, smitten by Him. No? He was crushed. Pero sabi dito, by His wound, yung mga sugat ng tinamo, mga latay na nakamtan ng Panginoong Yesus, sa pamamagitan ng mga iyon, tayo ay pinagaling na ng Panginoon. Hallelujah to God. Mga kapatid, yung pagtakbo natin kay Jesus will give us the protection that we need. We're already forgiven. We're already secured in the hands of our loving Savior. Purihin ng Panginoon. Salamat sa inyo pong pakikinig. Salamat sa mensahe na ibinigay sa atin ng Panginoon sa umagang ito, that the God we can run to. Let us partly close in prayer. Lord, papasalamat kami sa message na ito at makita namin yung kahalagahan ng legitimacy in whatever position, Lord. Tingnan namin yung standard at maniwala sa yung sovereign choice. Salamat din po, Panginoon, dahil yung conspiracy, tinuruan mo kami. Sabi ng 1 Corinthians 15:33, that bad company corrupt character. Tinuturuan mo kami na makisama at makisalamuha sa mga tao that can build up our character. At pangatlo, Panginoon, salamat that the righteous can run unto you. We're being made righteous because of the blood of the Lord Jesus Christ. Salamat po, Panginoon. We claim that confidence that we are safe and protected in the loving arms because of the blood of the Lord Jesus Christ.
In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless. We miss you and love you. 3 John 2.